Ang tanong ng karamihan sa atin bilang mga hog racers, lalo na sa mga baguhan, sa panahon ng naglulugon, sa video na ito tatalakayin po natin ang tungkol po sa paglulugon o paglalagas balahibo ng baboy inahin. Ano ang posibleng dahilan nito at ano rin ang dapat nating gawin? Magpapatuloy po tayo mga ka-farmers pagkatapos po ng intro. Magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers. Malamang tayong mga hog racers na mayroong inaalagaan na baboy inahin ay maaaring makararanas o nakaranas na ang iba dyan ng ganitong klaseng problema sa baboy inahin. Ano nga ba ang posibleng dahilan sa paglulugon o paglalagas balahibo nila? Ano ang palatandaan at ano rin ang dapat nating gawin sa ganitong klaseng problema sa baboy inahin? Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang po i-disclaimer na ang ibang impormasyon sa video na ito ay base lang po sa pagsaliksik at ang ibang impormasyon naman ay base lang din po sa sarili ko mismong karanasan dito sa aking pampinubring babuyan. Batay po sa pag-aaral, kabilang sa mga dahilan ang paglulugon o paglalagas ng mga balahibo ng baboy ay kulang o kakulangan ng salitang zinc or yung tinatawag na zinc deficiency at galis na sakit sa balat ng baboy. Ang zinc ay isang mineral na mahalaga sa iba't ibang aspeto ng kalusugan, hindi lang sa tao kundi pati na rin pala sa mga alagang hayop, at ito ay mahalaga sa pagpapabuti ng immune system. Kung ang ating mga alagang hayop o kahit tayo na bilang tao ay kulang sa zinc, ay pwedeng magkaroon ng mga sakit at kondisyon sa kalusugan. Palatandaan ng paglulugon sa baboy. Naglalagas ang mga balahibo at nagkakaroon ng dry skin at pagkakaroon din ng crack skin. Kadalasang nagaganap o nangyayari ang paglulugon o paglalagas ng baboy sa mga inahin na bagong walay sa kanilang mga biik. Sa madaling sabi o sa madaling salita, ang baboy ay malnourished or malnourished dahil sa rason na nakuha lahat ng mga biik niya ang sustansya ng inahing baboy na mula sa kanyang gatas sa panahon ng lactating stage. Ang payo ng mga eksperto na para sa lahat ng mga magbababoy ay wag na wag pabayaan ang mga baboy inahin na sobrang pumayat. Kung hindi sapat ang dami ng pagkain ng baboy inahin sa kinakaing lactating feeds o milk maker feeds at kapag nagkaroon ng mababang nutrients at iba pang minerals ay talagang papayat ang inahing baboy dahil na rin sa pagbaba ng zinc sa kanyang katawan na maaaring magdudulot ng pagkalagas ng balahibo at panunuyo o pagkakaroon ng tuyong balat. Kung payat ang baboy inahin, ito ay sign o palatandaan na kulang siya sa tinatawag na nutrisyon. Kulang din ang kinakain ng inahin sa panahon ng lactation stage o lactating stage. Maliban sa baboy inahin, isipin din natin na pwede ring maglugon ang mga barako na baboy kung humigit o masobrahan sa dami ng beses ang serbisyo nila sa mga baboy inahin. Pagpapakasta man yan o artificial insemination o yung tinatawag na AI. Halimbawa na lang ginamit ang barako ng 2 beses kada araw sa loob ng 1 linggo at hindi nabigyan ng pahinga. Pwede rin siyang maglugon sa ganyang sistema lalo na kung kulang ang pagpapakain sa kanya at pagbigay ng vitamins. Gamot sa paglulugon o paglalagas balahibo ng baboy. Ayon sa pagsaliksik, V22 at sisal powder ay suplemento na pwedeng gamitin para sa baboy inahin at barakong baboy. Ihahalo sa pagkain ng baboy inahin at barako araw-araw. Ito ay mahusay at mataas
ang porsyento ng zinc at iba pang mahalagang minerals na kailangan ng baboy para maging malusog. Ihalo sa feeds araw-araw mula 30 araw hanggang 90 araw o 30 to 90 days para sa magandang epekto. Disclaimer lang po ulit, hindi po ako sponsor sa nasabi kong V22 at sisal powder, kundi ito po ay batay lamang sa pagsaliksik. Ang payo rin ng mga eksperto, sundin ang bawat feeding program para sa mga baboy, inahin at barako. Huwag alisan ng pig drinker. Unlimited pa rin sila dapat sa tubig. Pwede rin sila lagyan ng electrolyte sa tubig inuman araw-araw or sa iba pang klase ng vitamins na water soluble powder at kumpletuhin din ang vaccine program para sa mga baboy. Sa mga inahing baboy na bagong awat, sa araw ng pagwalay o awat, huwag bigyan ng pagkain. Only drinker lang ang ibigay para umatras ang gatas. Kinabukasan sa umaga matapos nagwalay ay huwag rin munang pakainin, kundi purgahin muna gamit ang Latigo 1010 gram sachet sa bawat baboy inahin o kaya gumamit ng injectable na pamurga katulad ng Ginvet Injectable Ivermectin 1 ml ang itotorok sa baboy sa bawat 33 kilos body weight. Kung nagpurga sa umaga, sa tanghali na siya bigyan ng pagkain. Kinahapunan matapos nagpurga sa umaga ay pwede silang bigyan ng 5 ml vitamin B complex katulad ng Bixan SP Injectable Vitamins plus Liver Extract with Folic Acid. Sa payat na mga baboy inahin, mas maganda na isagawa ang flushing. Bigyan ng developer feeds at least 3 kilo sa bawat araw hanggang sa maglandi ulit o kapag na-achieve o naabot na ulit ang tamang timbang o kondisyon ng baboy. Kung mataba ang baboy inahin matapos nagwalay, bigyan ng 2.5 kilo na developer pellet. Purgahin din ang barako kada 2 buwan. Pwede rin gumamit ng electrolytes tulad ng Electrogen D+. Ihalo sa tubig inumin ng baboy araw-araw. Karagdagang kaalaman, ang paglagay sa ilong ng baboy inahin gamit ang puting likido ng barako na baboy at ang bore exposure 5 minuto o 5 minutes tuwing hapon ay nakatutulong sa baboy inahin na bumalik siya agad sa paglalandi. Isaisip din natin na normal lang na maglalandi ang inahin na bagong awat matapos ang 1 linggo. Pakastahan ito kung nag-standing heat, pero kung ang baboy inahin ay naglandi matapos ang 2 to 3 days mula sa pagwalay ay huwag mo na siyang pakastahan, huwag mo nang pabridan dahil sa rason na wala daw o walang ovulation or hindi siya fertile. Maghintay ng susunod na paglalandi niya or sa pagsapit ng ika-21 days ulit na cycle ng baboy inahin. Ayon po yan sa mga eksperto, mga ka-farmers. Ang tanong ng karamihan sa atin bilang mga hog raisers, lalo na sa mga baguhan, sa panahon ng naglologon or sa panahon ng paglologon o panlalagas balahibo ng baboy inahin, naglandi siya, nag-standing heat at nabulugan matapos ang standing heat. Tanong, mabubuntis pa rin ba siya? Yan po ang malaking tanong na gusto nating malamang lahat, mga ka-farmers. Ayon po ulit sa pagsasaliksik, batay sa mga sinabi ng mga eksperto, ang sagot ay depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Importante o mahalaga na malusog at masustansya ang katawan ng baboy bago at matapos pakastahan o AI. Para tumuloy ang pagbubuntis or para malaki ang tsansa na siya ay mabuntis. Kung hindi mo gagamutin ang paglulugon ng baboy inahin, ay mababa rin ang tsansa na mabuntis o mababa ang tsansa na tumuloy siya sa pagbubuntis.
Base naman po sa aking karanasan sa isa kong baboy inahin na ito, hindi naman ako nagkulang sa kanya sa pagbigay ng vitamins, tamang pagkain at iba pa mula biik siya hanggang nag-het na AI na buntis ng anak at hanggang nawalay ang mga biik niya sa edad na 1 buwan mula pagkasilang. Kinabukasan after walay, pinurga ko siya, binigyan ng vitamins at pinakain ng wasto. Ngunit sa loob ng 1 linggo mula walay ay nakita ko sa kanya na may mga balahibo niya na natanggal o naalis at nasa sahig na. Pero hindi naman lahat na balahibo niya ang natanggal na nasa sahig. Sa panahong iyon, inisip ko na maaaring naglugon siya at inisip ko rin na may tsansang aabutin ng 21 days bago siya bumalik sa paglalandi. Ang matandang mga balahibo niya na naalis sa kanya ay nakita ko na napalitan o may mga tumubo na maliliit o bagong balahibo. Hindi naman lahat pero ganun po ang nangyari. Ang ginawa ko ay tinuloy ko lang ang tamang pagpakain sa kanya at binigyan ko rin siya ulit ng vitamins. Umabot po ng 21 days mula walay saka siya bumalik sa paglalandi. Sa magandang balita, sa araw na ito, umabot na siya ng ika-23 days mula AI ko sa kanya, pumasa na siya sa unang checking na 21 days mula AI. At patuloy ko siya ngayon inoobserbahan sa ikalawang checking sa kanya sa ika-42 days mula artificial insemination or AI kung tuluyan ba siyang mabuntis o hindi. Sana po mabuntis na siya. Ikaw ka-farmers, ano po ang iyong mga naranasan tungkol sa ating topic ngayon? I-comment mo po sa comment section dyan sa ibaba ang iyong opinion. At kung may natutunan ka sa video na ito, paki-like po at mag-subscribe na rin at i-click po ang notification bell para updated ka sa mga new uploads ko dito sa aking channel. Maraming salamat po mga ka-farmers sa iyong panonood. Mabuhay po kayo. God bless us all and peace out everyone.